Ipinag-utusan po ng Department of Justice or DOJ sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang pagpapaaresto kay Senador Bato de la Rosa. Kasunod po yan ang pagbasura ng Korte Suprema sa hiniling na TRO ng kampo ni de la Rosa laban sa arrest warrant na inilabas ng ICC o ng International Criminal Court. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, ituturing na ring fugitive from justice ang nagtatago po na senador dahil enforceable na po yung warrant o yung arrest warrant laban sa kanya. Nagbabala rin po si Vida na posibleng managot sa batas ang sino mang tutulong kay De La Rosa para tumakas sa batas. Meron akong update ako doon sa pagtakas pero maganda yata masabi natin ano ba yung sinasabi ni Sec Claire? Kasi nanghingi tayo kay Undersecretary Claire Castro ng reaksyon kanina tungkol nga po dito sa development na to. At eto basahin ko yung text message ni UCC. Sabi niya maliwanag ang sinabi ng DOJ na enforceable ang warrant of arrest laban kay Senator Bato. Karampatang aksyon na naaayon sa batas ang maaasahan mula sa gobyerno. Lahat ay gagawin ng ating mga opisyal para maibigay ang hustisya sa lahat. Yan ang kanyang sinabi. Pero basta handa na daw ang PNP. Ay, oo naman, mga kapatid. Kasunod nga po na naging press briefing ng DOJ kanina, handa na rin ang Philippine National Police na arestuhin ang nagtatagong si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa isang pahayag, sinabi ng PNP na susunod sila sa direktiba ng Department of Justice na ipatupad ang warrant of arrest mula sa ICC laban kay de la Rosa. Nangako rin sila sa publiko na magiging impartial, professional at naaayon sa batas ang kanilang mga ipatutupad na hakbang. Susunod din daw ang mga ito sa mandato. Partikular nga, ito yung sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla. Muli namang pinuna sa isang post ng abogado ni Bato o ni Senador Bato na si Attorney Jimmy Bondoc ang partisipasyon ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa paghahain ng warrant mula sa ICC. Sabi po niya, wala pa rin daw kasing batas pagdating sa foreign unrecognized warrants. Kaya magulo ang issue sa pag-aresto sa kanyang kliyente. Naku! Before si Chiki, mag-update lang ako dahil before tayo pumasok ay nasa Net 25 po si Senator Robin Hood Padilla. May one-on-one interview po si Senator Robin Hood Padilla doon sa news arm ng Iglesia ni Cristo, Net 25 at natalakay doon ng maraming bagay tungkol sa mga nangyayari sa Senado. Pero yung pinaka malapit doon sa issue natin ngayon which is yung kay Senator Bato ay doon niya po sinabi na first umaangal siya na bakit daw kailangan yung daw CCTV ba't parang binibilisan. So nagmumukha daw silang tumatakas talaga at nagmamadali. Parang naka-speed. Kasi naka-speed. Naka-double or triple the speed daw po. So mukha talaga silang parang tumatakas. Kasi daw. mukhang So, nagmamadali. Daw po niya yan. Chill lang naman daw sila dyan. Hindi naman daw sila nagmamadali. So ang reason niya, sa kanya po ito at hindi namin gina-justify dahil bahala na yung authorities para mag-judge sa kanya kung ano naging partisipasyon po ng senador doon sa pag-alis nga ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises kahit sa nasa protective custody. So, siya daw ay nagpaalam nung gabing yun, mga bandang alauna, kay Senator Bato. Okay. Sabi niya, siya daw ay uwi muna. 3 days na ako nandito, hindi kita iniiwanan. Pero gusto ko umuwi para makaligo naman ako ng maayos. Okay. Sinasabi niya. So, bigla daw nagsabi si Senator Bato na sabay na ako sa'yo. Hindi naman daw niya kayang tanggihan. Sabi niya, hindi daw niya kayang tanggihan. So, sumabay na sa kanya pong yung sasakyan po na nakikita nyo. Tapos, ang tagal nga nagkikwento na paulit-ulit tungkol doon. Pero, nung tinanong na nung anchor na parang, paano kayo naghiwalay? So, ang nasabi lang po ng senador doon sa Net 25 interview, bumaba daw sa Makati. At meron daw sa mundong ibang kotse. Okay. So, yun yung kanya. So, pagkatapos doon ay hindi na sila muli pang nakapag-usap at wala daw sa balita kung nasaan si Senator Bato. Whether nakisabay lang or hindi, nandyan pa rin yung tanong kung meron o walang liability si Senador Robin Hood Padilla dun sa nangyari. Especially now na idineklara ng Department of Justice mismo na fugitive etong si Senador Bato de la Rosa dahil
technically, ang effect nga noong desisyon ng Supreme Court na hindi sila mag-i-issue ng temporary restraining order ay valid yung warrant laban kay Senator Bato. So, andun pa rin yung tanong. Parang may liability accessory ba? siya, gano'n. Diba? Parang posible. Oo, parang kasabwat. kasabwat ka ba Oo. dun sa pagtakas? Oo. Kasi ang ginagamit na termino ng PNP at ng DILG dito sa ginawa ni Senador Bato ay escape. Nakalagay. So, pagtakas. Oo, escape. Tapos ang ano sa kanya, ang trato ay pugante. Yun, Oo. pugante. Diba? At saka kasi yung sinasabi ni Senator Robin sa Net25 na bakit parang binilisan yung CCTV. Well, hindi ako expert pagdating dun sa technical aspect. Pero kung binilisan man, may timestamp. May timestamp pa rin. So makikita pa rin siya kung gaano katagal yung paglalakad, anong oras naglakad palabas doon sa parking lot. So pwede pa rin siyang ma-double check. At ang CCTV footage na ito mismo ay nanggaling sa Senate. Submitted. Oo, submitted ng Senate. Yan. So yan po yung update namin tungkol dyan. Uy, pero madagdag ko lang Ano Sabi yun? pala kasi ni Suspended Sergeant at Arms Mau Aplaska, Oh. maglalabas pa sila nung kopya nung Nila daw, yung CCTV. version kasi nila. diba they Oh. are he's claiming na spliced itong video na to. So sabi niya, maglalabas sila nung version nila Okay. Oo. ng CCTV footage. So hinihintay din po namin yan kasi pag naglabas naman sila, ipapakita rin Of natin. course. Importante po yung balanse na yun.